Ako si Jeric, asawa ni Miss Jenny Garcia, ni Mia, na victim ng HIV. So, yun, nahawa yung karakter niya, tapos yung anak namin namatay dahil na, di ba, ang HIV kasi nagkakahawaan yan eh. So, isang pamilya kami na ako nahawa ng aking asawa, pero yung asawa ko na si Mia, si Jenica, hindi naman niya nakuha sa panglalalaki yung HIV. Nagkaroon lang ng sa ospital, nagkaroon lang siya ng parang malpractice. Yes. So, yun, nahawa siya ng gano'n. Hanggang nahawa yung anak namin. So, namatay yung anak namin yung sa story. So, yun, maraming drama and sa ending, yung character ko din, doon din napunta. Okay. Ayan, sinabi. Pero this time drama ka. Yes. Hindi action star ang dating. Walang action dito nung in-offer sa akin. Actually, nung unang offer sa akin ay parang special role, special participation kasi sa Mindoro. Kaya sobrang natutuwa ako na pa-proud kasi ang producer namin taga Mindoro. And doon din kinunan lahat ng eksena sa Mindoro. So, 'di ba, dati vice governor ako, and then vice governor ako. Then nung sinishoot namin, wala ako sa politics. So, ang sarap na parang at the same time nag-shoot ka ng pelikula doon na ang laking aral para sa ating mga kababayan. At the same time, yung nadala mo yung shooting doon sa probinsya mo. So, ang sarap ng feeling na habang nag-shooting kami, mga tao dumadaan, tinatawag ako. So, hindi ako politiko, as an artista. So nakikita nila kung paano ginagawa yung shooting, paano yung mga ilaw, paano yung angulo ng camera, paano umarte yung artista. So, yun po. And then, akala ko nung una, special role lang, pero lumaki na yung inayos nila yung story and binigay naman nila yung mga magaganda eksena dun sa character ko. So, yun. Part na talaga yung part na ng movie. PJ as former politician. Yes po. Doon sa kasi ang daming cases ng AIDS. Anong masasabi mo? Actually, wala na ako sa politics nung biglang lumabas yung news na yan. Biglang Ang daming may cases. Oo, ang daming cases. So siguro kaya nga siguro kailangan nating i-educate yung mga kabataan na sana mag-ingat at huwag padalos-dalos sa lahat ng mga bagay-bagay. Feeling ko naman hindi lang naman ito sa Mindoro. Ito sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Kataon lang na talagang Mindoro isa sa mga nakitaan na may ganun nga na maraming cases. So kaya nga nandito kami, isang way to, isang pamamaraan na mabigyan namin ng lecture, mapanood nila yung pelikula na bakit nangyayari to, ano yung magiging masamang resulta o kahihinatnan kapag ikaw ay nagkaroon ng ganon ng HIV and paano nagkakaroon ng HIV. So, yun. Alam naman natin kung saan galing ang HIV, di ba? So, Pero ikaw, Jay, kabisado naman ng Mindoro. yes po. Di ba sabi nila kaya mataas ang doon sa Puerto Galera, mataas ang HIV cases doon sa Puerto Galera. Hindi naman. I don't think hindi naman sa Puerto Galera. Hindi naman ganun. Ang Puerto Galera ay napakagandang lugar at hindi ko masasabi na dahil ko doon kasi sa Mindoro hindi lang naman Puerto Galera. Maganda, yes, maraming tao sa Puerto Galera, pero pag naikot mo ang buong Mindoro, talagang maraming lugar na tourist attraction, tourist destination. So, maraming tao sa buong Mindoro, maraming pupunta, labas-pasok. Ang Oriental Mindoro po kasi gateway to Visayas, so dinadaanan din kami. So from Manila, para makapunta ka ng Bacolod, Iloilo, Katiklan, sa amin din dumadaan. So dinadagsa din talaga po kami ng mga tao. So parang dun sa sinasabi nyo na Puerto Galera, parang hindi po ako mag-a-agree doon na kawawa naman din yung Puerto Galera na mauhusgahan dahil doon na napakagandang lugar na isa sa pinagmamalaki po namin yun na ang Puerto Galera pinupuntahan. Nagkataon na siguro kaya niya nasabi yan kasi doon talaga labas-pasok ang tao, marami rin mga foreigner na pumupunta. So
yun, baka ganun po siya nasasabi. Pero, Hindi kasi may lugar doon sa Puerto Galera na ano ng mga bading eh. ay, hindi ko po alam yung Kuya Gordy. Alam niya, Kung alam yan, hindi ko po talaga, ito po, hindi ko po talaga alam. Aware kayo, Ah, kasi nga meron talaga doon lugar Naririnig ko. Naririnig ko na isa sa First mga time ko magpunta ng paboritong Mindoro puntahan ng last ating mga kapatid sa LGBTQ ay yung yes, especially yung mga gay, yung mga kapatid nating yan, mga gay. Pinupuntahan ko talaga yung Puerto Galera pero hindi ko alam kung saan part po doon kasi hindi ko nang pwedeng i-ocular doon at bumabad ako doon sa lugar na yun, sa laki ng Oriental Mindoro para puntahan po yun. Pag pupunta ako ng Puerto Galera kasama yung family, iba mga kaibigan from Manila, so pasyal, outing. Pero Jay, bilang dating public servant, dapat bang papukulan din ang pansin niya ng mga leaders natin dyan sa Mindoro na parang check lang talaga Yes kung po. kailangan ba maayos ba talaga doon, wala may ginagawang mga ano, Yes, mga hindi actually Kuya Gorgie, sa'yo ko unang narinig yan and na may ganyan. Totoo po. Hindi, sa'yo ko po talaga unang narinig yan. So, sige po. Kaya sinabi namin kay Direk, pero in off the record namin. Ay, Ngayon, hindi. Oh, kasi siyempre may binabanggit kang pangalan ng lugar eh. So, opo. So, siguro po, ngayon, pag bilang isang mamamayan Mindoreño at ako po ay pwede ko pong ma-discuss. Ma-suggest pag kami po ay nakapag-usap ng mga nanunungkulan. Kasi bago po sa akin yan eh. Bago po. Actually, yung tungkol sa HIV, kailan lang din lumabas yung datos yung news na may ganun na sa buong Mindoro. So yun, pwede naman po. Siyempre, ang concern po natin ay yung mga kabataan, especially mga kabataan, mga magulang, alam niyo na, mga kababayan po namin. So kaya nga po excited tayo sa ganitong pelikula kasi dito natin mapapakita, hindi lang siya basta-basta pelikula na gumagawa tayo ng pelikula. Dito natin pwedeng ipakita na sa ating mga audience, especially yung mga kabataan na sana bago nila ginagawa ang isang bagay ay pinag-iisipang mabuti, pinag-aaralang mabuti kung ano ang magiging epekto po nito sa kanilang buhay at sa kanilang kinabukasan. So nasa pelikula yun? Yes, nasa pelikula po. Pag napanood nila yung pelikula, makikita nila talaga na, dahil ginawa mo yan, ito yung magiging epekto. So, marami silang matututunan. Sabi ko nga, nung ginagawa ko to, may iba din po akong ginagawa, pero dahil gusto ko po talagang gawin yung pelikula at sa Mindoro nga po isushoot, ay talagang pinaglaban po natin na magawa po talaga yung pelikula. Ano nga yung TV career? Ano pa? Ngayon po ginagawa po namin yung Blood vs. Beauty. Kagabi, galing ako sa taping, and then tomorrow. Action naman yan. Action naman po yun. Talagang doon mo makikita talaga yung action. malaki na yung role niyo doon, in fairness. Wow, thank you. Opo, like sa Roha, pinasok din ako ng second week. Ganun naman eh. Opo. Pero mas So, malaki Parang halos lahat na nasa Rohan nandun din sa Blood. marami rin po. Marami rin. Kasi gano'n naman talaga eh. Kasi halos parehas ng genre, action. So, siyempre, kumukuha sila yung mga mas marunong na sa action, mas may build na parang kanina ka pang-action mas star. nata-challenge sa mga eksena with Richard or kay Gerald. Those kay Gerald Hindi, tumatawid po ako doon sa kanilang dalawa eh, kay Richard tsaka kay Gerald. Ang conflict kasi, si Richard, magkaklase kami, magkaibigan kami matagal na nung mga nag-aaral pa lang kami sa college as police sa PNPA. Tapos si Gerald nga, parehas kami Muslim. So, kumbaga, doon papasok yung blood versus blood versus religion, blood versus duty. So, mas ganun malaki yung pa conflict. yung role mo doon. Opo, masasabi ko naman na sobrang satisfied naman ako doon sa role ko and very thankful ako sa GRB Creative, sa ABS-CBN at pinipigil po ako ng Oy, ganun. kamusta naman working with Robin Padilla? Oo naman, lagi na, ang daming beses ko namang nakawork na si Ay, oo nga SRT. pala. Oo, sa Naging ABS. jowa mo pa nga pala sa sa ABS. Naka-work ko na siya sa Guns N' Roses, magkapatid kami, gumawa ko ng pelikula sa India. Tapos, after po nito, diretso ako sa screening ng Bad Boy.
Yes, Bad Boy 3. Sa Gateway, Bad Ah, Boy 3, two. nandun din po ako. Special role din po yung binigay sa akin. Talaga pa lang. Nandun din part din ako ng movie. Close din kayo ni Robin. Naman po. Kasi napakabait naman din yung tao. Tsaka talagang very professional and napakabait yung tao. So parang unfair yung mga debate sa kanya na pagkasali sa pagkasali sa blood. Yung, ano po? Yung binabash sila doon dahil nakasali sa blood versus duty. Parang Binabash po dun sa... oo, binabash siya doon sa pagkasali. Parang naapektuhan yung blood versus duty Hindi, dahil sa participation. I don't think na apektuhan naman po kasi yung role po ni Ahmad Mustafa ay talagang tailored fit po talaga sa kanya. Nagkataon po kasi na kailangan ng isang character na tutulong doon sa character ni Gerald and tutulong sa amin doon sa mga mabubuting tao sa show. So kailangan ng isang Muslim na siguro ganun yung disposition sa buhay. So na kailangan siya po talaga yung sasakto at saka hindi